nagiging issue dito ay selective justice. Bakit yun? Ang daming issue dun sa mga ibang kandidato dito, pero sino pinupuntirya? Kami lang lagi, di ba? So, ako naman nadadamay dito sa issue na ito dahil kasi pinagpapatuloy namin kung ano ang dapat ipagpatuloy sa Makati. Na ang mga kalaban namin sa politika, pinipilit na pangit ang mga ginawa namin sa Makati. Pero hinahamon ko po sila, pumunta po tayo sa Makati, tingnan po nila yung mga ginawa namin. Kasi ang lumalabas, puro kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan. Ginigiba po kung ano ang magandang na ipundar po namin sa aming lungsod. Pero pag pumunta po tayo doon, hindi po ito pwedeng ihambing sa iba pang mga lungsod o munisipyo dito sa buong Pilipinas. Dahil makikita po natin ang tamang progreso na nangyari sa lungsod. Pinigilan po si VP na ituloy yung pag-refer niya sa documents sa dala niya. Ano ba talaga yun? Documents, notes? No, these are, to begin with, linawin po natin. Yung pinag-uusapan po natin ay hindi ho ito paglabag sa napag-usapan. There were several meetings and our representatives attended that meeting. And they allowed. Inamin naman po ni Ma'am Lucci na pinayagan na pwedeng magdala ng mga papeles dito sa debate na ito. Pero ngayon, ito po ay inuupo. Sana inupost to ng mga katunggali po natin sa politika nung meeting pa lamang. Bakit po natin hihintayin na mag-u-oppose tayo pag nandito na? So napag-agreehan po ng mga representative? Inamin naman ni Ma'am Lucci kanina na sila po nagsabi. So, hindi po lumalabag sa kahit anumang usapan ng ating Vice President. Malinaw po na dito, inamin naman po ng TV5, ng pamunuan ng TV5, na pinayagan po nila through Congressman Chorcha. Sir, sabi po ni Ms. Lucci Cruz na inaamin nila na nagkamali sila, in which na pinayagan nila sa VP9. Pero yung rules po ng COMELEC, nila nagsasabi na hindi po ba, bawal po yun. Inform, sa interview po namin with Senator Alan Cayetano, sabi po, in 3 to 4 meetings with the COMELEC together with the presidential roles, President Pong representative nyo, in which sinabi po na klarong-klaro po sinabi na bawal po. At klarong-klaro rin dun sa pag-uusap with TV5 na pinapayagan na magdala ng mga dokumento. Diba? So, walang ginagawang mali ang ating Vice President. At makikita naman natin, nagsasalita naman siya na mula doon sa puso niya, mula doon sa napag-aralan niya, mula sa alam niya, mula sa karanasan niya, na kung ano ang dapat gawin dito sa ating bansa. Yung mga notes kasi, hindi naman notes. These are documents to prove the point of the Vice President that he is innocent of any accusation being hurled to him against by his political opponents. Number 2, itong mga issue na ano ba yung sinumpaan ni Senator Grace po? Ulit-ulitin natin. Sinabi niya na itinatakwil niya, kinahihiya niya ang pagiging Pilipino. Abjure. Yun ang salita na yun. Hindi niya naman pwedeng itanggi na hindi niya sinabi yun kasi siya ay sumampa para siya ay maging isang US citizen. These are facts that cannot be controverted. This cannot be denied. Diba? Walang kasinungalingan ang sinasabi ang akin. Diba? We are just stating the facts. Sir, wala po bang nag-clarify sa camp nyo? Kasi may dalawang wala nag-clarify version na naganap. Sa version ng TV5, pwede magdala ng notes. Sa version ng COMELEC is bawal po magdala. Sino bang sponsor nitong debate na ito? Diba TV5 ang nag-ayos nito? At kung pinayagan nila, hindi ba dapat ipagpatuloy ito? So be that as it may, nandyan na po tayo. Ongoing na po ang debate. Nakikita na po ng sambayan ng Pilipinas kung ano ang mga pag-iisip ng mga kandidato. At naniniwala po kami na sa huli, si VP Binay ang may malinaw na plataforma na tutulang sa mga mahihirap po nating mga. Meron an example ng document na hindi niya nabasa na he was supposed to, explain kung sakaling pinayagan siya. Well, kasi yung mga AMLA issues, na-AMLA ng buong pamilya ho namin. Di ba? O di magpa-AMLA rin sila. Because itong mga pag-imbestiga ng AMLA are now becoming tools to oppress those who are opposing the current administration. Wala naman kayo magtatago. Di ba? Kung dokumento lang, o di, pinakita na, bukas na ang bank account na. Pero si Senator po medyo sila, first time din nakita natin si Senator po and si VP Binay. Reaction na sir. Reaction nito, nagulat ba kayo? Or were you expecting that? Ano po masasabi niyo kay Senator po? I mean, I'd rather not react. Papakita naman niya kung ano yung nasa loob. Sir, yung nahamon po ni Mayor Duterte, si Vice President Binay na pumirma dun sa open account, pati sa waiver. Wala naman di ba? Na-AMLA ng ang pamilya po namin, si Vice President Binay, at makikita po namin, wala po kami tinatago rito. At malinaw na ipinapakita na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing mali ang ginawa ni Vice President. So you are willing to sign with the waiver? Tapos na, di ba? Na-AMLA na nga kami, natignan na nga lahat ng bank account. Ano pang waiver? Ano masasabi ninyo?